Maligayang pagdating sa Balitang Tsina, ang channel na tumitingin hindi lamang sa makikinang na gusali, malalaking proyekto at magagarang pahayag, kundi pati sa putik na kadalasang iniiwan pagkatapos humupa ang kamera. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang pananalasa ng Bagyong Bobby sa silangang bahagi ng China, ang libu-libong biyaheng nakansela, ang milyon-milyong taong inilikas at ang mga residenteng napilitang umasa sa sarili habang hinihintay ang tulong na sinasabing mabilis, organisado at mahusay sa papel. Noong gabi ng Hulyo 11, tumama ang Bagyong Bobby sa Zhejiang at nagdala ng napakalakas na hangin at ulan sa mga lugar tulad ng Wenzhou at Taizhou. Sa pinakamalapit na bahagi ng sentro ng bagyo, umabot umano sa antas sa 17 ang lakas ng hangin. Sa mga bidyong kumalat sa internet, makikitang halos yumuyuko ang mga puno na parang napilitang gumalang sa isang bisitang walang imbitasyon. Maraming sanga ang naputol, may mga punong nabuwal, at ang ilang tipak ng bubong at karatula ay lumipad na parang biglang nagkaroon ng sariling plano sa buhay. Sa kabundukan, nagkaroon ng pagguho ng lupa. Sa mabababang lugar, rumagasa ang baha na may dalang putik, kahoy, basura at kung ano-anong bagay mula sa mga tahanan. May mga poste ng kuryenteng kumislap at umusok. Pumasok ang ulan sa mga gusali, nabasag ang ilang bintana at napuno ng pinong ambon ang mga pasilyo. Sa ibang lugar, hindi na makatayo ang mga tao sa lakas ng hangin. May ilan pang natumba at gumulong sa kalsada, isang paalala na kahit gaano tayo katiwala sa ating balanse, may panahon talagang mas malakas ang kalikasan kaysa sa ating kumpiyansa. Mabilis ding napuno ng maputik na tubig ang mga paradahan. Ang ilang sasakyan ay lumubog hanggang baywang o mas mataas pa. Isang itim na sedan ang halos tuluyang natakpan at mga gulong na lamang ang nakikita. Para sa karaniwang pamilyang Pilipino, ang pagkawala ng isang sasakyan na maaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 1 milyong piso ay hindi simpleng abala. Maaari itong mga hulugan ng ilang taon ng hulugan na naanod lamang sa loob ng ilang minuto, kasama ang insurance claim, stress, at walang katapusang tanong kung sakop ba talaga ng kontrata ang ganitong sakuna. Sa Jinsha Beach, iniulat na lumampas sa 15 metro ang taas ng mga alon. Pinagsama ng malakas na hangin at mataas na tubig ang dambuhalang pader ng dagat na humampas sa mga bato at seawall. Kasabay nito, inanod ang mga plastic, kahon ng styrofoam, sirang lambat, tabla, bote at basag na kasangkapan. Sa madaling salita, ibinalik ng dagat sa lupa ang maraming basurang matagal nang ibinigay ng tao rito. Ang kalikasan ay tila may sariling sistema ng paghahatid at sa kasamaang palad, walang pagpipili ang huwag tanggapin ang padala. Isang restoran sa tabing kalsada ang lubhang napinsala. Binasag ng hangin ang mga salaming pinto at bintana. Tumilapon ang mga bubog, nabaligtad ang mga mesa at silya, at nagkalat ang mga kagamitan sa kusina. Nahalo ang pagkain, pampalasa, tubig dagat at putik sa sahig. Sa palengke, tinangay ang mga payong, mesa at pwesto. Ang mga solar panel sa bubong ay napilas at nabaluktot na parang papel. Nakakatawang isipin na ang teknolohiyang idinisenyo upang sumalo ng liwanag ng araw ay biglang napilitang makipagbuno sa hangin. Ngunit wala talagang nakakatawa para sa mga may-ari na kailangang gumastos muli. Pagkatapos dumaan ang bagyo, iniwan ito ang mga kalsadang puno ng nabuwal na puno, putol na linya ng kuryente, basang kasangkapan at mga residenteng hindi nakatulog. Isang residente ang nagsabing buong gabi niyang narinig ang hangin na parang dudurugin ang mga bintana. Kinabukasan, muling tumama ang bagyo sa ibang bahagi ng Zhejiang at nagdulot ng matinding ulan. Tumaas ang mga ilog, bumalik ang tubig sa ilang baryo at nalubog ang mga dating daanan. Ayon sa mga ulat, daan-daang puno ang natumba at daan-daan pa ang nabunot mula sa ugat. Sa kabundukan, gumulong ang malalaking bato patungo sa mga kalsada. Umabot din sa Shanghai ang ulan at hangin. Bago tuluyang dumating ang bagyo, naging kulay rosas at lila ang kalangitan. Marami ang namangha. Ngunit ipinaliwanag ng mga eksperto na ito ay maaaring tinatawag na typhoon glow, isang magandang tanawin na posibleng senyales ng paparating na masamang panahon. Para itong mamahaling balot ng regalo na ang laman ay baha, sirang bubong at kanseladong biyahe. Malaki ang naging epekto sa transportasyon. Mahigit 2,800 flight ang inaasahang kanselahin. Sa dalawang pangunahing paliparan ng Shanghai, mahigit 650 flight ang kinansela. Sa Hangzhou, halos 300 flight ang naantala o hindi itinuloy. Isinara rin ang ilang istasyon ng tren. Mahigit 1,700,000 tao sa Zhejiang ang inilikas. Ipinasara ang mga paaralan, opisina, pampublikong biyahe at panlabas na aktibidad.
Kapag ganito kalawak ang operasyon, mabilis makita kung gaano kahalaga ang maagang babala, ngunit makikita rin kung gaano kalaki ang pinsalang hindi kayang pigilan ng anumang press conference. Habang kumikilos pahilaga ang bagyo, naapektuhan ng Beijing, Hebei at Shandong. Sa ilang lugar, lumampas sa 100 milimetro ang ulan, habang may mga bahaging posibleng umabot sa 200 o 200 at 50 milimetro sa loob ng 24 na oras. Sa ilang lungsod, lubog ang mga kalsada at hirap nang dumaan ng mga sasakyan. May mga tulay na inabot ng baha. Ang ilang residente ay hindi agad makontak ang kanilang pamilya at nalaman lamang kalaunan na nailikas ang mga ito sa bahay ng ibang taga-baryo. Sa Yanjiao, Hebei, may mga sasakyang lumubog hanggang bintana. Reklamo ng ilang residente. Sa tuwing malakas ang ulan ay parabang automatikong nagiging ilog ang kanilang mga kalsada. Halos 100,000 tao sa Beijing ang nailipat sa mas ligtas na lugar. Isinara ang mahigit 180 pasyalan, daan-daang camping site, mahigit 4,000 rural guest house at 70 pasilidad para sa matatanda. Noong nakaraang taon, 44 na tao ang namatay sa matagal na pag-ulan, kabilang ang 32 matatandang hindi nailikas sa oras. Dahil dito, ilang opisyal ang pinanagot. Bilang paghahanda, maagang naglabas ng tubig ang mga reservoir at ilog upang magkaroon ng espasyo para sa baha. Sa papel, ito ang tamang hakbang. Ngunit sa ibang probinsiya, ang pagpapakawala ng tubig mula sa mga reservo ay naging bahagi rin ng problema. Sa Guangxi, matapos ang isa pang bagyo at matagal na pag-ulan, naiwan ang maraming komunidad sa makapal na putik, mabahong tubig, sirang gamit at bundok ng basura. Ang dating mga bahay ay nagmukhang bodega ng mga bagay na wala nang mapapakinabangan. Sa isang baryong malapit sa 2 reservoir, sinabi ng mga residente na 20 minuto lamang ang ibinigay upang lumikas. Walang sapat na pagkain, supply o pangunahing pangangailangan. 2 araw silang napilitang humanap ng sariling paraan upang mabuhay habang sarado ang kalsada. Uminom sila ng tubig ulan. Nasira ang mga taniman, bahay, sasakyan at alagang hayop. May mga pamilyang damit lamang sa katawan ang natira. Para sa isang Pilipinong nakaranas ng bagyo, pamilyar ang eksenang ito. Mabilis ang abiso, mabagal ang tulong, at ang resiliency ay muling ginagamit na parang libreng kapalit ng maayos na sistema. Mahalagang tandaan na ang halaga ng pinsala ay hindi lamang nakikita sa numero. Ang isang sirang refrigerator na nagkakahalaga ng 20,000 piso, motorsiklong maaaring umabot sa 80,000 piso, o maliit na tindahang may puhunan na 50,000 piso ay maaaring kumatawan sa buong ipon ng pamilya sa telebisyon. Mabilis itong nagiging estadistika. Sa buhay, ito ang matrikula ng anak, gamot ng magulang, puhunan sa negosyo, at perang inipon ng ilang taon. Kaya ang mabagal na tulong ay hindi lamang abala. Maaari itong maging simula ng mas mahabang kahirapan. Dito pumapasok ang mas madilim na tanong. Ayon sa mga kritiko, sa malalaking sakuna ay madalas inuuna ng mga autoridad ang pagkontrol sa impormasyon at pagpapakita ng organisadong pagtugon. Maaaring dumating ang mga sundalo, kamera, opisyal at maayos na ulat, ngunit ang malalayong baryo ay naghihintay pa rin ng pagkain, gamot, malinis na tubig at profesional na rescuer. Maganda ang larawan ng tulong, ngunit hindi nakakain ang larawan. Maayos ang pahayag, ngunit hindi nito nahuhugasan ang putik sa loob ng bahay. Hindi ibig sabihin ito na walang ginawang paghahanda o walang mga taong nagsakripisyo. Maraming rescuer, voluntaryo, manggagawa at lokal na opisyal ang tunay na kumikilos. Ngunit ang isang sistema ay hindi dapat sinusukat sa dami ng seremonyang ipinakita, kundi sa bilis ng pagdating ng tulong sa pinakahuling baryo. Kapag mas mabilis makarating ang propaganda kaysa pagkain, may problema. Kapag mas malinaw ang press release kaysa evacuation plan, may problema. At kapag ang mga mamamayan ay kailangang ngumiti sa kamera habang iniisip kung saan kukuha ng tubig kinabukasan, hindi iyon katatagan, maaring iyon ay pagod lamang. Ang bagyong Bobby ay hindi lamang kuwento ng malakas na hangin at mataas na alon. Isa rin itong pagsusulit sa infrastruktura, paghahanda, tiwala at pananagutan. Maaaring magtayo ang isang bansa ng matataas na gusali, mabilis na tren, malalaking dam at makabagong lungsod. Ngunit sa sandaling pumasok ang baha sa isang maliit na bahay, doon malalaman kung para kanino talaga gumagana ang sistema. Ang tunay na lakas ng pamahalaan ay hindi nasusukat sa dami ng slogan, kundi sa bilang ng pamilyang hindi kailangang uminom ng tubig ulan habang naghihintay ng tulong.
Sa huli, lilipas ang bagyo, matutuyo ang kalsada at muling bubukas ang mga paliparan. Ngunit para sa mga nawala ng bahay, kabuhayan, sasakyan at ipon, ang pagbawi ay maaring tumagal ng buwan o taon. Kaya sa Balitang China, hindi lamang natin tinitingnan kung gaano kalakas ang hangin, tinitingnan din natin kung bakit matapos ang lahat ng babala, teknolohiya at pangakong kahandaan, may mga mamamayan pa ring naiiwan sa putik. Dahil kung ang sistema ay mahusay lamang kapag nakaharap ang kamera, baka ang tunay na kalamidad ay hindi ang bagyo, kundi ang katahimikang sumusunod pagkatapos nito.